Dahil may susunduin po tayo na galing sa Leyte, yung mag-ama na from Leyte na humihingi ng tulong sa Team Daddy Frankie. Ito yata, ayan. Ayan sila. Ayan na. Huwag nyo kaming ituturing na ibang tao para lalo tayong mabilis gumaling. Kaya gagawin namin ngayon, itutuloy namin siya sa bahay, natutuluyan nila. And then bukas ng umaga is si Mami Rochelle na mag-a-assist sa kanila. So yon mga kababayan, mga kabarangay, magandang umaga, magandang morning sa lahat. Team Daddy Frankie nandito ngayon sa Makati, but nasa biyahe na kami papuntang terminal dahil may susunduin po tayo na galing sa Leyte, yung mag-ama na from Leyte na humihingi ng tulong sa Team Daddy Frankie. Ayon sa kanyang ama, kailangan nila na magpa-hospital dito sa PGH. Hindi nila magawa-gawa kasi hindi nila alam yung mga pupunta-puntahan nila. Pangalawa, wala silang kamag-anak, kakilala na matutuluyan dito. At the same time, pinaka number one, wala talagang pera dahil sa kahirapan ng buhay, kakulangan. Kaya nung lumapit sila sa Team Daddy Frankie, sabi ko tutulungan ko sila, bibigyan natin sila ng matutuluyan dito sa Makati. May maliit na bahay naman po tayo dito sa Makati. Sabi ko habang sila nagpapagamot ay tutulungan natin sila. Keep right ka lang, alam mo na yung terminal? Yes sir. Okay, good. Tutulungan natin sila. Yun ang may tutulong natin mga kababayan, kasi nakakaawa si Rochelle. Yun yung anak ng tatay na umiiyak na naipag-usap sa Team Daddy Frankie. Kaya bibigyan natin sila ng, sabi ko sa kanila, ang may tutulong ko sa pamilyang ito mga kababayan, tirahan nila habang pinaprocess, nilalakad yung mga gamutan, and then pagkain sasagutin ng Team Daddy Frankie habang nandito sila, no? So loobin nawa ng Panginoon mga kababayan. Ito, nandito kami sa may EDSA. Nandito kami sa may EDSA para sunduin kung saan nasa terminal na sila. Kaya samahan nyo kami mga kababayan para makilala ninyo ng lubos si Rochelle. Nagkataon pa nakapangalan ng aking paboritong asawa mga kababayan, no? Kaya panoorin natin, subaybayan din natin ang kwento ng buhay ng isa nating kapatid, kababayan na from Leyte. Kung saan na raw sila humingi ng tulong, lumapit, ngunit sa mga ospital na pinanggalingan nila ay nirepair sila dito sa PGH dahil doon sa problema ng anak ni tatay na si Rochelle, na dalawa ang matres tapos isa lang ang kanyang kidney. Napakahirap po ng kanilang pinagdadaanan at naikwento niya rin sa akin na nagkautang-utang na sila. Nagkautang-utang na, kaya umiiyak dahil sobrang wala na talaga silang pera. Pero gaya na aking sinabi, hanggat tayo nagtitiwala at naniniwala sa ating Panginoon, alam ko hindi niya tayo pababayaan. At ipag-pray natin mga kababayan na dito sa PGH is malutas yung kanilang problema, at sa gabay ng Panginoon at sa tulong din ng Team Daddy Frankie, tulong nyo rin na mga viewers namin, no? Kaya maraming salamat mga kababayan sa walang sawa ninyong pagsuporta. Gaya na aking sinabi, ano't ano man po ang mangyari, maraming paraan para makatulong tayo sa ating mga kababayan kahit sa maliit na kaparaanan, no? Makapagbigay lang tayo ng accommodation nila, pagkain nila, malaking bagay na yon. Kasi ang tinuturo ko naman sa kanila, kasi alam nyo naman, din naman po tayo mayaman, marami naman dyang public or malasakit center na malalapitan. Magtiyaga ka lang. Kanya nga lang, dahil sila malayo at hindi sila kabisado dito, kahit gusto nilang magtiyaga, wala silang pamasamasahe, pangkain, tas matutuluyan, talagang mahirap. Kaya yon ang shoulder ni Daddy Frankie. Pamasahe, pagpunta-punta, dahil malakas pa naman si tatay, pagkain nila at matutuluyan nila.
Siyempre, sa paggamot or sa ospital, pupunta tayo sa public po dito sa PGH at pipila si tatay. So, yon mga kababayan, abangan nyo po para makilala ninyo si Rochelle. Although nai-upload ko na yung nakaraan, no, yung unang-unang tagpo namin. Maraming salamat. Tuloy-tuloy tayo sa video. Hanapin natin sila rito. Dito ba daw? Yes. Sila, departure. Departure. Text mo sila. Arrival pala. Ha? Arrival. Arrival. Dating ng bus. Ito yata. Ayan. Ayan sila. Ayan na. Ay, ang aga. Kasi po umalis kami din. Alas 10. Tagal kayo naghintay dito. Sorry ha. Okay lang yun. Nag-almusal na kayo. Hindi pa. Sige. So, kompleto. Dala nyo yung mga gamit nyo. Ano yung pangalan mo tayo? Hindi po, Eduardo. Tatay Eduardo. Tapos si Rochelle. Kumusta pakiramdam mo? Okay. Sayang, yung unang usapan natin, nandito rin kami ng time na yung kompleto, ang team. Pero yun nga, may nararamdaman. Okay lang, tatlo lang kami ngayon dito. Pero ang importante, masisimulan na natin. Pakalakas ka tayo. Mga panghinaan ha. Para sa anak mo. Okay, sakay na tayo para dito tayo. Tayo pa namin. Okay, tanggalin mo na doon. Mauna ka tayo. Pasok ka doon. Diyan ka natin yung maliit yung sasakyan natin. Ikaw naman. Sabi tayo yung tatay. Doon na sa harap ito siguro. Okay. Okay ka lang tayo? Okay lang po. So doon na lang tayo kakain sa bahay, no? Para makatipid ng konti. Giniginaw ka, Rochelle? Nahihilo po. Mahiluhin pa. Pinainom ko po ng unamin. Pinainom mo po namin. Hindi Dalawa. sanay sa biyahe. Opo. Talagang doon ka lang talaga sa Leyte, lumaki. Opo. Hindi ka pa nakatry dito sa Maynila, even one time? Pumunta po ako dito pero 1 week lang umuwi rin po. Bakit? Di na pinasok po ako sa trabaho ng tiyo ko. Oo. Pero, po, hindi ko po ginaya sa Hindi mo bahay. kaya. Ilang taon ka that time? Ako, 70 na to. Bata ka pa. No, ngayon ilang taon ka na ulit? Sorry. 21. 21. Okay. Bata ka pa. Malaki pa ang pag-asa. Oh, Bendisyonan sana ng Panginoon tong biyahe natin, lakad natin. Tsaka tay, bago tayo magsimula ang lahat, naka-video po tayo lagi, okay lang po. Okay lang po. Okay, no? At least itong usapan natin bilang magulang, pinapaalam ko na si Daddy Frankie ay nagbibideo, nag-a-upload dahil vlogger po ako. Pero ito yung way namin para matulungan kayo. So gaya ng sinabi ko, sana loobin ng Panginoon na matagumpay yung operasyon ni Rochelle at mahanap natin ang tugon, lunas sa kanyang sakit dito sa Maynila, no? Ayon din naman sa inyo, sa PGH talaga kayo nire-repair. Po, yun po ang sabi ni Dr. Kika. Oo. Saka po may binanggit po siya na doktor na si Dr. Lau. Ano ba siya? Ano ba? Dr. Michelle. Michelle. Na nasa PGH daw. Yun ang hanapin nyo. Sabi po niya pag nakakuha na daw po ng blue card ba yun? Oo.
sa PGH. Pag nakapasok na daw po doon, pwede na po sabihan daw po yung mga nasa loob po na si Dr. Lau ang hahawak nito. Okay. So may recommendation galing kay Doc Ortega? Wala po. Wala. Yun nga po ang sinabi ko dati na Okay lang yan, sige. Okay lang yan. At least nandito na tayo, nasisimulan natin. Basta tay, maging masigasig ka, pumila, alamin kung saan yung mga yan. Basta ang maitutulong po ni Daddy Frankie, gaya na napag-usapan natin una, bibigyan ko kayo ng matitirahan dito sa Maynila. Bibigyan ko kayo ng mga pamasahin ninyo, sagot ko na po yon. Pamasahe pa, punta, no? Hanggat gusto nyong tumira dyan, habang hindi naoperahan si Rochelle, ay sagot po ng Daddy Frankie. Basta yun lang, pagpasensya mo na yung bahay namin, maliit lang. Importante, safety kayo sa bahay, may matutuloyan, may pagkain. Okay? So yun mga kababayan, mga kabarangay, pasensya na po. Alas 3 pa pala sila dumating dito sa terminal. So ang akala namin mga umaga. Ang ka-text nyo pala kanina si Kuya Jesse. Siya po yung ka-text nyo lagi, no? Kasi sa akin hindi na nakaka-reply masyado. Pero at least okay na. Wag po kayong mahihiya sa akin habang nandito kayo sa akin, nandito kayo sa pamilya ko. Turing nyo rin kaming kapamilya. Ilang taon ka na, tay? 53 po. 53. Turing mo lang ako nakakabatang kapatid, tay. 47 pa lang ako, no? Okay. So ganun po kami dito sa team. Once na nasa amin na po or nasimulan na namin ng pagtulong, hindi namin itinuturing na ibang tao. Ganon din sa aking mga kasamahan. Basta sa team namin, basta nasimulan na, hindi ka na ibang tao. Kaya wag po kayong magsasabi ng katotohanan about sa mga problem ninyo, kung ano yung mga plano at gusto nyo, para hindi rin kami nahihirapan. Okay? Ilan yung anak mo, tay? 6 po. 6. So nandoon yung 5 sa Leyte. Po, bali, 2 na lang po. Ito na walang asawa at saka yung bunso. Okay. Pero saludo ako sa iyo, tay. Ikaw yung masigasig, no? Po, sa kagustuhan ko po talaga na bumalik po ang anak. Pagsubok lang yan, tay, sa buhay natin. No? Hindi ibibigay ni God mga bagay-bagay na to kung hindi natin kaya, hindi nyo kaya. Sabi nga nila, pag may hirap, may ginhawa. Kaya maaaring sinusubok lang tayo ni God hanggang saan ang tiwala, tatag, tibay natin. Kaya wag tayong susuko. Mas lalong may time na sinusubok tayo ng Panginoon or nagkakaranas tayo ng mga ganito, mas laliman pa natin ang kapit natin kay God. Okay? So yun mga kababayan, diretso tayo. Nasaan na tayo, Kuya Rizky? Ingat Sa Manila na. Manila na, ano ka? Kanina pa tayo na sa Manila. Manila pa rin. Manila pa rin. O kahit sa kotse, nahihilo ka pa rin? Oo, ganun. Masasanay ka rin. Siyempre, ganyan-ganyan ka lagi. So anong plano mo, tay? Ngayong araw din mismo pupunta kang PGH? Kung gusto po nito anak po. Kung kaya niya. Okay. Kasi kung pupunta ka ngayon mismo, iahatid pa namin kayo sa PGH. Ia-assist pa namin kayo. Pero kung gusto mong magpahinga, pwede rin na bukas. Naka-ready na rin kasi yung kwarto na titirhan ninyo. Yun nga lang, pinapauna ko sa inyo, tay, Rochelle, hindi po mayaman si Daddy Frankie, kaya pagpasensyahan nyo na po yung bahay na ibibigay ko sa inyo. Oo. Paano yan, tay? Paano kung abutin ka dito ng 3 months? Hindi ko naman po ito iiwan hanggat hindi okay. Opo. So, halimbawa po, tay, yan ang gusto ko kasi mga kababayan, si Daddy Frankie, tumutulong lang po ako. Hindi ko pwedeng pangunahan ang magulang, especially magulang. Hindi ko pwedeng pangunahan ang beneficiary dahil sila naman ay hindi sila kumbaga may sarili silang isip, hindi kagaya ng ibang tinutulungan natin na may mental problem. Pero pagka ganitong mga tinutulungan natin, gaya ng sinabi ko, secondary lang po ako, nasa likuran po ako, tumutulong lang, uma-assist lang. Kaya pag ganitong mga sitwasyon, sila ang nagde-decide. So dito lang kayo. Okay, sige tayo, walang problema. Habang nandito kayo, marami tayong pwedeng gawing paraan, lalo na kay tatay.
para hindi kayo mainip or what. Basta malalaman nyo na lang po, makikita nyo na lang po, no? Ay, salamat. Akala ko mahirapan kami maghanap sa inyo. Habang naghihintay kayo doon, nagkape ka tayo. Bumili po ako ng cup noodles na isa, kain ko po siya dyan. Nagutom. Hindi po naubos. Tinira ko na po yun. Tinira mo na. Sayang eh. Opo. Pero iwasan muna natin yon, Rochelle, yung mga cup noodles para sa health mo, ah. Magmula ngayon, bibigyan kita ng prutas. Prutas ka ng prutas. Marami kaming prutas dyan. Para maging malakas yung resistensya mo, kumain ka lagi prutas. Mula ngayon, huwag kang magsusoft drinks. Kape. Ewan ko, kung pwede ang kape, depende sa doktor. Pero iwasan mo yung mga cup noodles, soft drinks, no? Prutas ka ng prutas para habang pinapagamot ka, uupirahan ka, malakas ang resistensya mo. Siyempre, ganun din si tatay. Magpalakas din. Kasi ginagamot yung anak mo, ikaw mapanghinaan, tama na yung isang pinapagamot natin. Huwag ka nang sumali tayo. Pero po, pagka ganyan po may tumulong na po sa amin, malakas na po ako. Yun, very good. Palakas ka. Mag-pray ka tayo. Alam ko yung nararamdaman ni tatay. Tatay din ako eh. Mahirap. Talaga datnan mga kababayan ng ganitong sakit. Tapos wala tayong kapera-pera. Lagi ko nga sinasabi, okay lang mahirap. Basta walang sakit. Kaya lang, may mga time talaga na susubukin tayo ng panahon. Yung driver din namin, nagka-problema yan eh. Ito si Kuya Rizky. Oo. Naubos lahat ng buhok niya eh. Opo. Pero hindi siya sumuko. O, wala susuko. Matibay. Nakalbo lahat yan. Oo. Kuya Rizky? Yes, sir. Ayan. Tibay. Tibay. Para sa pamilya. Ito po tayong Barangay Pio del Pilar. Nasa Makati na po tayo. Ngayon pa lang po ako nakarating dito po. Oh, nung kabataan mo tayo, hindi ka nagtrabaho dito sa Maynila? Nakapunta rin po ako ng Manila dati. Saan lugar? Sa ano po yun? Sa Valenzuela. Valenzuela. Saan sa Valenzuela? Sa may sa Bunbun. Oh, may mga paupahan ako diyan sa Valenzuela tayo. Bunbunville yung Kung gusto niyo magpahinga today, bukas kayo pupunta, okay lang. Pero kung bukas, kayo na lang pupunta sa PGH. Kasi ngayong today, uuwi ako ng Pangasinan. May naghihintay din sa akin. kung ano po, Frankie, mas maganda po ata kung madaling araw para magpagpila. Okay. Hindi pa po masyado maraming tao. Oh, sige. Tay, matanong ko lang. Huwag mo sana mamasamain. Ano po yung natapos mo hanggang saan? Hindi po ako nakapag-aral. Hindi ka nakapag-aral? Grade 3 lang po. Grade 3 lang? Kawawa naman. Pero tay, marunong ka na magbasa, magsulat? Nakakasulat naman po. Kaso nga lang po, yung mga spelling hindi. Hindi masyado. Okay. Si Rochelle naman? Grade 12 po. Grade 12. Okay, so ma-assist mo naman si tatay. Tay, hindi basihan yung tinapos, no? Kumbaga, kapirasong papel, diploma. Although hindi ko sinasabing hindi kailangan. Kailangan yung diploma, yung ating degree. Pero hindi porkit hindi tayo tapos wala ng karapatan or wala ng pag-asa. Hindi po. Tinatanong ko lang yun, pre, para syempre alam ko rin yung alam ko yung iistimahin ko about sa mga paglalakad. Na? Okay. So ibig sabihin, madaling araw ang punta talaga doon. Opo, kasi kasi maraming na mas maganda raw pag napunta doon. Madaling araw para hindi pa masyado maraming nakapila. Sige tay, ganito ang gagawin natin tay. Pag madaling araw, magpapasakay sa inyo si Mami Rochelle. Yung asawa ko. Kasi yung mga pasyente namin dito ang nag-a-assist talaga pag nasa Pangasinan kami yung asawa ko. Pero hindi siya makasama kasi may binabantayan na negosyo. Siya yung kukuha ng sasakyan nyo papunta doon, ibubuk niya kayo, and then pagpabalik na, kuha kayo ng sasakyan, bigay nyo lang address dito. Malapit lang po yung PGH dito sa akin. Yun ang kagandahan dito mga kababayan. Itong location ni Daddy Frankie is nearby anywhere. Malapit po tayo sa PGH, malapit tayo sa SM Ayala. Kumbaga, malapit sa lahat, no? Kaya thanks to God kasi
pinagkalooban tayo ni God ng mga ganitong bagay at eto siya naman na nagiging paraan natin para makatulong kahit papano sa mga kababayan natin na nangailangan talaga. Yung mga kababayan natin na walang-wala talaga. Yung mga nawawalan ng pag-asa minsan. Salamat kay God kasi nagiging tulay tayo. Ginagamit tayo na ginagawa tayo kasangkapan para makatulong. So tara, para makakain muna, baba tayo. Okay. Doon tayo. Si tatay dito. Ilapag muna yung bag mo, tay. Nakabukas yung zipper niya, tay. Hindi zipper, yung zipper ng bag mo. Baka may mawala. Okay. Nakasama ka ba nun, Han, nung na-meet natin sila? Okay. So, kilala nyo na pala si Mami Rochelle. Kain muna po kayo, Ayan, very good. Pagkainin mo sila, Han. Morning at Manay. Ang sarap ng luto mong paksiw kahapon. Oo, tamang-tama yung suka. Hindi ko maramdaman. Ha? Nagmamadali ka. Okay, sige. Kain muna kayo. Alam ko gutom na sila. Ito yung bahay namin, tay. Okay? Nakikita ko. Nakikita mo sa video. Ani tubig nila. Bawal na yata toyo mansi kay ano? Ay, bawal po. Ay, sausawan. Pwede rin sausawan. Sa sausawan ka. Di ba wala kang kidney? Ay, isa lang. Hindi ka pinagbabawalan sa mga toyo? Oo, bawal. Hindi na alam ko. Sige, nagutom na itong mga to. Tapos after ninyong kumain, dadalhin ko kayo sa bahay nyo para makapagpahinga. Gaano karami tayo? Kahit mga dalawa lang po. Anong dalawa? Lakas-lakasan mo kumain, ha? Ano malakas ka? Ikaw, Iha, okay ka lang? Sige. Gaya ng sinabi ko, wag po kayong mahihiya sa amin, ha? Gusto nyo patimpla rin ako ng kape? O mamaya? Isa lang daw. Mamaya si tatay lang. Sa akin? Okay, sila. Honey? Puga. Habang wala kami, kasi uwi kami ng Pangasinan, ikaw mag-a-assist sa kanila. Alam mo naman yung usapan. Sige po, kain na. Rochelle, kain na. Bukas na daw sila pupunta ng PGH mamaya madaling araw. So ikaw na magbubuk sa kanila. Anong oras kayo tayo aalis po? Magagatak mga lang. Launa. Para Kasi pagdating, naman na kami noon. pagdating po namin doon, hindi pa masyadong maraming tao. Napipila. Kung alauna, ipahatid mo sa driver natin. Oo, sige. Sige tayo, papahatid kita sa driver mo. Mas maganda po yung mauna na kami sa pila. Oo. Ganda talaga. Kain ka lang. Ha? Okay ka lang? Okay ka na? Dalawang buwan namin pinainom ko yan. Ano? Nahihilo. Ay, Dalawa. Salamat. Third. Sige na, bigyan natin sila ng time para kumain. Ikaw. Lagi kasi. Bakit? Sa school, ano yung skill mo sa school? Binigyan ko 3,000 yun. yes. Ano yung skill ni Rochelle? Minsan sumasali sa mga sayaw. Ay, sayaw! Parehas pala tayo, magaling sumayaw. Ay, nagtitiktok ka pala. Oo, okay yan. Huwag kang mahihain. Gaya na sinabi ko kanina, once na nasimulan namin kayong i-assist, ang turing namin is pamilya. So sana ganun din kayo. Lalo na si Mami Rochelle lagi ang kasama nyo rito. Huwag nyo kaming ituturing na ibang tao para lalo tayong mabilis gumaling. Papakalakas kayo. Ihahatid natin sila sa bahay nila, bibigyan natin sila ng prutas. Plastic ka na 1 kilong grapes, orange, bigyan mo sila. Okay. Para dadalhin nila doon sa bahay nila, ihahatid natin sila doon.
Sabi mga po doon, pinto po sila. Nakarating na pala ika sina Rosel doon. Si Daddy Frankie. Oo. Hindi ko sila kapaniwala. Kasi matagal ko na talagang plano. Nung ano pa, November, December. Kaso hindi lang ako maka-ipon ng pamasahe. Ay, ipon na pamasahe. Kasi siyempre po yung kinikita ko sa araw-araw. Kung may bilang-bilang, pagkain. Kumusta pala yung pera na ibigay ko sa inyo? Daddy Frankie, pinagati-hati. Marami na, padala ko sa probinsya. Yung iba, tamang-tama naman po, paubos na yung bigas doon sa anak ko. Tinitira namin, ilang linggo ka doon. Tapos binili namin ng prutas. Importante. Tapos po, yung natira, 2,000 yung po. Pinabit kami papunta rito. Pero may natira pa. Okay. Okay yan. Pero dito wala na kayong gagastusin ha. Sasagutin ko po yan. Yun ang maitutulong ko sa inyo. Na pati pagkain dito lang. Nandiyan si Ate Jo. Pagka wala kami, si Ate Jo mag-a-assist sa inyo. Yan. Ate Jo, say hi. Oh. Ayan. Pati yung apple. Oh, ayan. Meron saging. Yung masarap na orange yan, yung malambot, wala. Okay. Sige. Kasi para kay ano yan, mga kababayan, importante yan. Everyday naman tayo, may prutas kami dito. Lalagyan mo rin apple. Parang may makain sa Rosel, ha? Parang lalakas ikaw, ha? Okay? Kasi hindi siya masyadong maraming kumakain. Pagka may nararamdaman na, halos hindi kumakain. Ay, hindi. The more na sinusubok ka nga ng Panginoon, lalakas ang kapit. Wait lang, ha? Di ba? Yung sinabi ko. The more na nagkakasakit tong katawan lupa natin, bigyan natin ng lakas. Para yung resistensya lumakas, matatalo. Kumbaga may bakterya tayo sa katawan. Pinanghihinaan ka, lalong nananalo yung bakterya. Pero may bakterya, nilalakas mo yung loob mo, matatalo yung bakterya. Hindi mahirapan yung mga manggagamot para supilin yung bad bakterya sa katawan natin. Okay? Ay, yung kape nyo. Oh, kape ka na. Ihigupin ko na naman yan. Nakadalawang kape na ako. Periski, kape ka muna. Tapos ako. Meron oh. Oh. Kanino to? Ay, risky yung bag ni tatay na isa. So yun mga kababayan, mga kabarangay, napagdesisyonan ni tatay kasi anong oras na, bukas na lang po siya pupunta ng PGH. Kaya gagawin namin ngayon, itutuloy namin siya sa bahay, natutuluyan nila. And then bukas ng umaga is si Mami Rochelle na mag-a-assist sa kanila. Pahatid mo sa driver natin, Han. Hatid nila sa PGH, Hindi pa nila, Basta tay, pagkahatid ko sa inyo, siya naman aalis ako papuntang Pangasinan. Huwag kayong mahiya, turing yung kapatid kami dito, Next lang kayo tayo. So maglalakad lang kami mga kababayan para madali sila makabalik dito para alam nila, no? Si tay, ito yung kusina natin, yung bahay. Tara! Good morning, Daddy Frankie. Good morning bro! Kumusta? Okay lang.
Ayun. Yun lang, di ba? Dito tayo. Nakalak yun. Seventh floor. Tara po. So, dalawa lang naman kayo, tay. Pagpasensyahan nyo na tong bahay na maliit. Okay na po. Okay na to. So, kung ano yung mga kakailanganin nyo pa, magsabi lang po kayo. Sige, lapag nyo yung gamit nyo dyan. Ani, light. Ako na. Iyo. Yan, nandito ang CR. Okay naman yung CR, no? Kunting linis lang tayo. Kung may lamisa doon, ha? Pwede maglagay ng lamisa maliit dito. Okay, pababa mo. Tapos, sa bagay, okay na yun. Pag sila-sila lang dito. Ito yung prutas mo, Rochelle. Pero yung... Bedsheet yun. Ito, bedsheet nyo po. Huwag po kayong mag-alala. Yung unan ninyo, tsaka higaan ninyo, bagong bili ko po yan. Ganun po yung ginagawa ko. Opo. Okay na po kayo. Upo ka, Rochelle, para di naman. Okay ka lang, tay? Okay lang po. Itong bahay ko, tay, paupahan po ito. Baka nagtataka po kayo, paupahan talaga namin yan. Dati yan. Kaya lang, pag may mga kababayan tayong ganito, nangailangan ng tulong, itong isang floor na to, at saka yung sa baba, sa baba, ino-occupied ng mga empleyado ko. Tapos dito sa itong floor na to, ayaw ko nang i-dictate lahat para sa mga kagaya ninyo na nangailangan tulong. Yung iba, 2 gabi makikituloy. Yung iba, 1 linggo, dito talaga. Kaya sana lubin ng Panginoon na maging matagumpay tayo. Huwag kayo na paulit-ulit sinasabi, huwag kayong mahiya. Dito sa Makati, si Mami Rochelle na nag-a-assist sa mga na? Okay? Pero syempre, mga kababayan, mga kabarangay, bago ako aalis ng dito, kasi papunta po kami sa Pangasinan. Alam nyo, marami rin tayong tinutulungan doon. Bago ako aalis, alam ko, bawat galaw, bawat kilos dito is magastos. Kaya mag-iiwan pa ako ulit. Paako tayo ng 5,000 budget nyo, ha? Okay. 5,000 po, para may gagamitin ka. Pero yung pagkain tayo, nandyan sa bahay, kung saan kayo kumain doon, lagi pagkain. Pupunta na lang po. Yes. Tsaka iti-text kayo lagi. Kasi may time din na wala siya. Pero doon ang pagkain natin. Maga, gabi, tapos, hindi po pwedeng may inip yan si tatay. Opo. So, kung anong pwedeng gawin, kung kaya ni tatay, depende sa pag-uusap ninyo at saka si Mambel. Para may income din si tatay habang hinihintay or habang nagpa-project. Okay po ako doon. Yung sinabi ko sa'yo, tay, dito kay Daddy Frankie, maraming pwedeng trabaho. Pero hindi namin kayo pinipwersa, hindi ka namin kayo inuobliga. Kung gusto mo magkaroon ng extra income, Yun po ang gusto ko po. yung kaya ng katawan mo, pwede ka namin bigyan ng trabaho. Si Rochelle, I think, hindi ko alam kung pwede magtrabaho, pero wag. Huwag muna, hindi pwede. Ang focus mo is ayusin yung health mo, magpakataba ka. No? Pero para hindi ka mainip, punta ka doon. Gawin mong tropa yung mga kasama ko doon, mga staff Mababait natin. yung mga yun. Doon si Ate Jo, si Ate May, si Manay. Taga saan si Manay? Iloilo yata yun.
Hindi. Anuhan, Ilongga? Bicol. Bicol. Taga Oo. Bicol siya. Pero iba-ibang lugar din yung mga yan. Di ba? Si Yaya natin, Bisaya siya. Oh, si Yaya Antiki. Antiki. Oh, si Yaya Antiki. Yung Yaya dun sa Pangasinan, sa Ilocano naman yun. Okay? Okay po. Kasi malayo rin pupuntahan namin. Pero andito ako ng Monday ulit. Okay lang po kami. Kaya na namin. Yes. Madali. Para sa ano, malaking bagay na to tayo, ha? Hmm. So ano masasabi mo tayo na masisimulan na natin at may bahay ka na dito? Papasalamat po ako ng maraming salamat po. Kumbaga hindi po ako magsasabang magpasalamat. Kahit po nakauwi na kami, kung ibigay po ni Lord na maayos ng lahat, nagme-message pa rin po ako magpasalamat. Wala pong imposible tayo, ha? Kay God, wala pong imposible. At salamat sa Panginoon, gaya ng aking sinabi, dahil pinagkalooban tayo ni God ng mga ganitong bagay. At salamat kay God kasi ginagamit tayo para makatulong. Nagiging instrumento tayo. Loobin nawa ng Panginoon na magtagumpay tayo lahat. Maraming salamat mga kababayan, mga kabarangay. Pansamantala po ako'y magpapaalam dahil uuwi ako ng Pangasinan. Pero wag po kayo mag-alala. Okay na po sila tatay dito at ipapahatid ko rin sila bukas mamaya madaling araw sa aking driver papuntang PGH. Pag uuwi na kayo, message ka lang kay Mami Rochelle, ibubuk ka niya pabalik dito. Pero pinakamainam tayo, maganda, magtanong-tanong ka. Habang nandito, matututunan mo lahat ng pasikot-sikot dito. No? Mga ilang balik lang yan. Yes. Tapos yon, pag-usapan nyo ni Ma'am Bel kung anong bakanting trabaho para may extra income si tatay. Magandang opportunity yon mga kababayan kasi tinutulungan na niya yung anak niya na mapagamot. Pagka walang lakad, may income siya, may papadala siya sa kanyang mga anak-asawa. Di ba? Yun ang pinakamalala. Opo tayo, maraming trabaho dito. Masipag lang tayo, huwag tayong mapili. Okay, honey, paano nga? Ayun po, maraming salamat po. Sana po patuloy niyo pong suportahan ng Team Daddy Frankie para mas marami pa tayong matulungan. And God bless po sa lahat. Yung susi, turn over mo. Tayo, ito na yung susi. Susi sa gate, meron? Ay, wala. Bibigyan ko na lang siya mamaya. Okay, sa gate. Kasi tayo always close the door. Ang nakakapasok dito, yung mga tenants lang, yung mga nagre-rent. No? Huwag niyong iiwanan na nakabukas ang pinto para hindi tayo masalisin. Although lahat na nandito, sala naman na yan, walang problema. Kahit iniiwan niyo yung gamit niyo dyan na walang problema. Pero much better, always close the door. Okay po? Salamat Okay. po. Tayo. Wala kayong alalahanin dito kasi bahay ni Daddy Frank ito. Salamat po. So ayan mga kababayan, nasilip niyo po yung munting tahanan ng Daddy Frankie dito sa Maynila. Although ito po, kasi makwento ko na rin, almost 20 years na namin naipatayo ito noon pa. Maganda lang kasi lagi-lagi pinaparepaint ko lagi. No? Salamat po. God bless.